Sa modernong lipunan, laging sinasabi na kapag naabot mo na ang tinatawag na financial freedom, iyon bang kaya mo nang hindi magtrabaho habang buhay, may sapat na ipon at investments para mabuhay ng marangya. Doon mo mararamdaman ang tunay na kalayaan. Para bang sa sandaling wala ka nang inaalalang bayarin o obligasyon, otomatikong susunod ang kaligayahan, kapayapaan ng isipan, at pag-asa sa hinaharap. Ngunit kung titignan natin ang pilosopiyang Stoicism, lalo na ang mga turo ni Seneca, Epictetus, at Marcus Aurelius, makikita nating mali ang ganitong pananaw. Para sa kanila, ang tunay na kalayaan ay hindi nakadepende sa dami ng pera o materyal na bagay na pag-aari mo. Maaaring makatulong ang pera para sa kaginhawaan, pero hindi nito kayang bilhin ang kalayaan mula sa takot, pag-aalala, at kawalan ng kontrol na likas sa buhay. Iyan ang pangunahing leksyon ng Stoicism, ang panlabas na bagay ay maaaring mawalay sa atin anumang oras, pero ang ating pag-isip at tugon sa mga pangyayari, iyan lamang ang tunay nating pag-aari. Kapag nakamit ng isang tao ang financial freedom, karaniwan ay dumadating ang bagong set ng mga pangamba. Paano kung bumagsak ang stock market? Paano kung may malubhang sakit na sumira sa ipon? Paano kung mawala ang lahat sa isang iglap? Ang Stoicism ay nagtuturo na ang mga ganitong pangyayari ay bahagi ng tinatawag nilang externals, mga bagay na wala tayong ganap na kontrol. Maaari nating i-manage ang risk, pero hindi natin hawak ang hinaharap. Kaya kahit gaano kalaki ang yaman, kung wala kang disiplina sa pag-isip at kakayahang tanggapin ang kawalan ng katiyakan, mananatili kang alipin ng takot. Sa mata ng Stoics, ang tunay na kalayaan ay ang pagiging malaya sa emosyonal na pagkakagapos sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin at kabilang dito ang pera. Isang mahalagang halimbawa rito si Seneca, isa sa pinakamayayamang tao sa Roma noong panahon niya, pero isa ring dedikadong Stoic. Lagi niyang binibigyang diin sa kanyang mga sulatin na dapat tayong mamuhay ng parang maaari nating mawala ang lahat bukas. Sa pamamagitan ng voluntaryong paghihirap, tulad ng paminsang pagtulog sa sahig, pagkain ng simpleng pagkain, at pamumuhay ng walang karangyaan, sinusubukan niyang sanayin ang sarili na huwag masyadong umasa sa kayamanan para sa kaligayahan. Ang aral dito, kahit gaano kalaki ang pera mo, kung hindi mo kayang tanggapin na maaari itong mawala, hindi ka talaga malaya. Ang kalayaan ay nasa kakayahang sabihin, kung mangyari man, ayos lang. Mabubuhay pa rin ako ng payapa. Mahalaga ring tandaan na sa Stoicism, ang tunay na yaman ay nasa bertud at katalinuhan, hindi sa material na pag-aari. Pinapayo nila na mas mahalaga ang maayos na pag-ugali at tamang pag-isip kaysa sa paghabol ng walang katapusang kayamanan. Isipin mo, kung ang kaligayahan ay nakadepende sa pera, ibig bang sabihin ay walang karapatan ang mahihirap sa kapayapaan ng isipan? Sa Stoicism, malinaw ang sagot, ang isang pulubi na may disiplina sa pag-iisip at marunong tanggapin ang kapalaran ay mas malaya kaysa sa isang bilyonaryo na puno ng takot at pagkabalisa. Ang pagkakaiba ng freedom from at freedom to ay mahalaga rin dito. Ang financial freedom ay madalas iniisip bilang freedom from work o freedom from worry about bills. Pero ang Stoicism ay nagtuturo ng mas malalim na uri ng kalayaan, ang freedom to act with virtue kahit anuman ang sitwasyon. Halimbawa, kahit mawalan ka ng pera, kung kaya mong kumilos ng may dignidad, paninindigan, at kapanatagan ng loob, masasabing malaya ka. Hindi kayang bilhin ng pera ang ganitong uri ng kalayaan. Sa modernong panahon, marami ang natataranta sa tinatawag na FOMO o fear of missing out, takot na maiwanan sa investments, sa negosyo, o kahit sa social media trends. Pero kung susundan mo ang Stoicism, matututunan mong ang tunay na kapayapaan ay dumarating kapag natutunan mong kontrolin ang iyong pananaw, hindi ang external circumstances. Kahit magkolapse ang ekonomiya, ang taong may disiplina sa pag-iisip ay hindi basta-basta natitinag, dahil naintindihan niyang hindi sa kanya nakasalalay ang lahat. Kaya kung ang hanap mo ay kalayaan, huwag lang sa pera ito ikabit. Mahalaga ang financial literacy, ang pag-ipon, at ang pag-invest. Pero tandaan na ang Stoicism ay nagtuturo ng mas malalim na prinsipyo, maging handa sa pagbabago ng kapalaran, huwag umasa ng sobra sa bagay na maaaring mawala,
at hanapin ang kapayapaan sa loob, hindi sa labas. Doon mo mararamdaman na ang kalayaan ay hindi lang kondisyon ng bulsa kundi kondisyon ng isipan. Kung titingnan natin, ang Stoicism ay nagbibigay ng praktikal na paraan para matutunang maging malaya kahit wala pa ang tinatawag na financial freedom. Sa pamamagitan ng araw-araw na pagninilay, pagtanggap sa hindi maiiwasan, at pagsasanay sa sarili na huwag maging alipin ng pagnanasa at takot, natututo tayong hanapin ang kapayapaan sa kasalukuyan. Ang kayamanan ay maaaring dumating bilang biyaya, pero hindi ito dapat maging sukatan ng ating kalayaan o kaligayahan. Sa huli, ang pinakamahalagang aral ng Stoicism ay ito, wala sa pera ang kalayaan, kundi nasa pananaw at paninindigan mo sa buhay. Maaaring wala kang milyon-milyon sa bangko, pero kung kaya mong tanggapin ang anuman ng may payapang kalooban, wala nang makakagapos sa iyo. At kung dumating man ang yaman, tinutulungan ka ng Stoicism na huwag maging alipin nito, kundi manatiling malaya sa kabila ng lahat.